Sa isang baryong tahimik sa paanan ng bundok, may isang magsasakang kilala sa kanyang pawis at tapang. Ang pangalan niya ay Mang Tomas. Wala siyang malaking lupa, wala ring maraming ari-arian. Pero may isa siyang kayamanan na hindi nabibili, ang kanyang katapatan. Sa isang payak na baryo na napapalilibutan ng bundok at palayan, may isang magsasakang kilala hindi dahil sa yaman o ari-arian, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Ang kanyang pangalan, Mang Tomas. Wala siyang malaking lupa, wala siyang modernong gamit, wala siyang kahit ano maliban sa kanyang kalabaw na si Buntis, isang maliit na pirasong lupa, at ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang katapatan. Araw-araw, gigising si Mang Tomas bago pa sumikat ang araw. Habang madilim pa ang langit, naririnig na ang kalambang ng kanyang kalabaw. "Halika na, Buntis!" Mahina niyang bulong, habang dala ang kanyang lumang araro. Kasama niya ang asawa niyang si Aling Marta na abala sa pagluluto ng nilagang kamote at ang anak nilang si Lito, isang batang puno ng tanong at pangarap. Sa hapag na yari sa kawayan, simple lang ang kanilang usapan. "Anak, tandaan mo, ang pawis na galing sa sipag at katapatan mas matamis pa sa pulot." "Tatay, balang araw, matutulungan ko po kayo." Mahirap ang buhay, pero puno ng saya at pagmamahalan. Isang hapon, habang pauwi galing sa palengke, nakakita si Mang Tomas ng supot sa gilid ng daan. Binuksan niya ito. Puno ng maluluntong na pera. Napanganga siya. Dumating ang kanyang kapitbahay na si Cardo, na kilalang tuso. "Cardo," pabulong, "Tomas, huwag mo nang ibalik yan. Baka galing lang yan sa mayaman. Gamitin mo na lang para makabayad ka ng utang o makabili ng bagong kalabaw." Napaisip si Mang Tomas, malaking tulong nga ito. Pero sa puso niya, may bumubulong na, hindi iyo ito. Pagdating sa bahay, ipinakita niya kay Aling Marta ang supot ng pera. Nagulat din ito. Ngunit imbes na matukso, sinabi ng asawa, "Tomas, kung hindi sa atin iyan, huwag nating angkinin. Mas mabuti ng mahirap pero malinis ang budhi." Kinabukasan, dinala ni Mang Tomas ang pera sa barangay hall. Sinabi niya, "Kapitan, baka may nawalan nito. Ako'y magsasaka lang, pero hindi ko kayang kunin ang hindi sa akin." Nagulat ang lahat. Sa baryo, bihira ang makakakita ng taong handang magsauli ng ganoong halaga. Makalipas ang 2 araw, dumating ang isang matandang babae na nakilala bilang si Doña Carmen, may-ari ng malaking tindahan sa bayan. Umiiyak itong nagpasalamat kay Mang Tomas. "Mang Tomas, ito ang ipon ko para sa ospital ng apo ko. Kung nawala ito, hindi ko alam ang gagawin." Ibinigay niya kay Mang Tomas ang malaking pabuya. Isang bungkus ng pera, sako ng bigas, at bagong gamit sa bukid. Ngunit
Nagulat si Doña Carmen nang tanggihan ng magsasaka. Ako po'y tumulong lang. Hindi ko kailangan ng kapalit. Nabalita sa buong bayan ang ginawa ni Mang Tomas. Ang mga kapitbahay na dati nagdududa sa kanya ay lumapit upang humingi ng tawad at nagsabing siya ay halimbawa ng tunay na kabutihan. Ang kapitan mismo ay nag-organisa ng pagtutulong-tulong para sa pamilya ni Tomas. Binigyan sila ng mga binhi, pataba, at dagdag na lupang masasaka. Lalo pang nagsikap si Mang Tomas, hindi lang para sa sarili, kundi para rin makatulong sa iba. Tinuruan niya ang mga batang magsasaka na magtanim at magsaka ng tapat at marangal. Lumipas ang mga taon, lumaki si Lito at natutong sundan ang yapak ng ama. Madalas niyang ikwento sa mga bata ang ginawa ng kanyang tatay. Ang tatay ko hindi yumaman sa pera. Yumaman siya sa tiwala at respeto ng tao. At sa baryong iyon, naging kasabihan. Kung gusto mong umunlad, magsimula sa katapatan. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Ang malinis na konsensya ay pinakamahalagang yaman na hindi mananakaw ninuman.